Hi guys! So nakita nyo naman sa ating thumbnail ngayon na si Bilis yung magiging topic natin. Sa mga Bilis user yan, isa ako sa mga fraud na borrower nitong si Bilis dahil alam naman natin guys no, na sobrang legit niya at as of now guys no, 31,000 na yung credit limit ko sa kanya. Wow! Correction guys, 31,400 na yung total na credit limit ko sa kanya at konting-konti na lang guys na ma-reach ko na yung maximum na credit limit niya na 50,000. But I think guys, no, sinasabi nila na pwede pa daw umabot ng hanggang 100,000 yung credit limit na pinapahiram nitong si Bilis. But anyway guys, no, ang pag-uusapan natin ay itong overdue kay Bilis na kung sakali na na-overdue tayo, nanghaharas ba yung kanyang mga agent. Di kaya kapag early tayo nagbayad sa kanya, nagiging traidor ba itong si Bilis? Well, pag-uusapan natin siya ngayon guys no, dito sa ating topic ngayon. Kaya naman kung interesado ka, keep on watching. Okay, let's go. Hi guys, it's Ziel Mariano and welcome back to my YouTube channel. So ang pag-uusapan nga natin ngayon guys no, ay isang legit na loan apps na madadownload lang natin sa Google Play Store. Ito ngang si Bilis. Sa mga hindi nakakaalam guys no, na itong si Bilis ay SEC registered siya and submitting entity siya sa CIC. So kailangan talaga natin at dapat talaga nating alagaan yung account natin dito kay Bilis. Anyway guys no, meron muna akong gustong i-share sa inyo na bago pala ako nagkaroon ng account dito kay Bilis, hindi ko alam na nakapag-apply na pala ako sa kanya kasi nung nirecommend siya guys ng kaibigan ko, tapos nung i-download ko sana siya, naka-download na siya sa cellphone ko, then yung mag-a-apply nga sana ako that time sa kanya, napansin ko guys na meron na pala akong account, nakagawa na pala ako ng account at meron siyang ino-offer sa akin na 4,000. Hindi ko pa siya alam na gamitin yun guys no, and nagtanong-tanong lang din ako sa kakilala ko paano ba gamitin ito kasi may 4,000 na nandoon sa kanyang applications. So yun guys no, in-explain naman siya sa akin ng kaibigan ko na pwede ko nga siyang ma-loan yung 4,000 na yun. So ang gamit ko pa nun guys no is e-wallet dahil hindi ko pa na-unlock yung cash loan niya. So nag-start ako guys no sa 4,000 na credit limit and 3 months yung pinili ko noon na monthly installment niya. Pero ang mali ko lang guys no is hindi ko tinatapos yung monthly installment niya, like 2 months pa lang, pinupull payment ko na. So that time guys, hindi tumataas yung credit limit ko. So mali pala yung ganung way guys, no? Kailangan talaga na dapat is tapusin natin yung ating monthly installment sa kanya para may chance guys no, na tumaas yung credit limit natin sa kanya. At kung tinapos mo naman yung monthly installment mo sa kanya pero hindi tumaas yung credit limit mo, huwag kang magtatampo sa mga agent ni Bilis dahil hindi po agent ni Bilis ang magde-decide ng pagtaas ng credit limit mo. Opo, ang magde-decide po nun guys no, is yung system ni Bilis. So it means guys no, system generated si Bilis. Kuya Yel, bakit ako sobrang good payer nun ako kay Bilis pero hindi pa rin tumataas yung credit limit ko, na-stuck pa rin sa 500 na credit limit? Well, hindi ko rin alam yan. Baka siguro may problema sa account mo. Ako kasi guys, no, nag-start nga ako sa 4,000. Then, nung di nga din tumataas talaga yung credit limit ko. Pero nung sinunod ko nga yung rules ni Bilis na dapat tapusin yung monthly installment mo sa kanya, then, ayun, nagkaroon nga ng pag-increase yung credit limit ko. Tapos, guys, no, ginawa ko is nag-multiple loan ako. So, sobrang laki, guys, no, nang ini-increase ng credit limit ko sa kanya. At ngayon nga, guys, no, umabot na ako sa 31,400 na credit limit. And may nakapagsabi din guys no, na hindi lang daw hanggang 50,000 yung maximum loan amount na pwedeng i-offer sa ni Bilis kasi meron daw naka-reach ng 100,000 na maximum loan amount. Hindi ko sure yun guys ha. Comment down below kung meron bang naka-reach sa inyo ng almost 100,000 na credit limit dito kay Bilis. So back to our main topic. Ano ba ang mangyayari kapag na-overdue tayo dito kay Bilis? Nanghaharas ba yung kanyang mga agent? Well, based on my personal experience, never akong nakaranas ng pangharas ng mga agent ni Bilis every time na nadidelay ako ng payment sa kanila. Actually guys, no, ilang beses na akong nadelay ng payment sa kanila, then never po silang naharas sa akin. Sobrang bait po ng kanyang mga agent.
So, if ever guys, no, na madidelay kayo ng payment dito kay Bilis dahil hindi nga sumakto yung sahod mo dun sa due date mo or hindi pa na ipapadala yung allowance mo or kulang yung budget mo pambayad dun kay Bilis, pwede kayong mag-email kay Bilis guys, no, but make it sure na ilalagay nyo yung date kung kailan nyo talaga siya babayaran para maiwasan yung penalty. But in my case guys, no, hindi naman umaabot ng 1 week yung delay ng payment ko sa kanya. Mostly 4 or 5 days lang ako na di-delay. And halimbawa guys, no, yung due date mo sa kanya is every first of the month like February 1, March 1. Meron ka pang 2 days grace period sa kanya. So it means guys, yung February 1 na yon, meron ka pang libre na 2 days na hindi ka mape-penalty kay Bilis. So, bawa umabot na ng February 3, tapos wala ka pang pambayad kay Bilis, pwede ka nang mag-email kay Bilis na kung saan isa-set mo yung date kung kailan mo talaga siya babayaran para hindi ka ma-penalty. So, dito guys, no, ipapakita ko sa inyo yung screen record kung paano ba mag-email dito sa loan application ni Bilis. So, dito nga guys, no, inopen ko nga yung kanyang apps. Then, dito sa baba, makikita natin itong account. Click lang natin to guys. Then, makikita naman natin dito guys, no, yung contact us. So, click lang natin yung contact us guys, no. Then, dito guys, makikita natin yung live chat. So, pwede tayong mag-live chat sa mga agent ni Bilis. But, mostly, ang ginagawa ko talaga guys, no, is nag-i-email ako dito kay Bilis. So, clinic ko yung email address. Then, dito guys, ilalagay natin yung pangalan natin. Then, yung email address. Para kung saan makaka-receive nga tayo ng email mula kay Bilis. And, dito guys, sa message, no, ilalagay natin yung reason kung bakit tayo madidelay ng payment. Then, ilalagay natin guys, yung date na kung kailan natin siya babayaran. Then, click lang natin guys yung submit. Then, after nun guys, no, pag once na sinabit na natin siya, may ma-receive na tayong email kay Bilis. Then, ilalagay na dito ni Bilis guys, no, lahat ng breakdown ng mga loans natin. So, na kailangan nating bayaran dun sa date na nilagay natin. So, once guys, no, nag-agree nga ako dito kay Bilis. Then, after nun, pag nag-agree ako dito kay Bilis, yun, mako-confirm na guys, no. Tapos, dapat make sure talaga guys, no, nababayaran natin siya dun sa date na mismong nilagay natin. And kapag dumating guys na yung promise date na nilagay ko, wala siyang penalty guys, no. Sobrang bait talaga ng mga agent ni Bilis. Hindi talaga sila naglalagay ng penalty as long as nakikipag-communicate ka sa kanila. Pero konting advice lang guys, wag natin abusuhin yung palaging nadidelay ng payment dito kay Bilis. Baka lately bigla na lang nagka-problema yung account mo, hindi ka na makaloan. So guys, no, make it sure na lagi tayong on time magbayad kay Bilis. Yung delay of payment guys, no, is optional lang naman siya kapag talagang wala ka talagang pambayad dun sa due date na mismong due date mo. And doon naman guys, no, sa early payment dito kay Bilis, nagiging trader ba talaga siya kapag nag-early payment tayo sa kanya? Kasi mostly guys, nakikita ko sa mga user ni Bilis na nag-early payment, tapos pagkabayad guys, no, ina-expect nila na makaka-loan ulit sila dito kay Bilis, pero biglang nagka-problema yung account nila, like nakalock yung e-wallet, pati guys yung cash loan. Hindi ko alam guys, no, kung bakit nangyayari yung ganun, but mostly guys, no, na-try ko na rin mag-early payment kay Bilis, so far hindi pa naman siya nangyayari sa akin. Like, pag once na nag-early payment ako, andun pa din guys yung credit limit ko. Hindi lang, ang problema lang guys, no, hindi siya tumataas. Kasi nga nag-early payment ako sa kanya. And hindi po guys trader itong si Bilis, unlike kay J-Loan na, halimbawa kay J-Loan guys, no, 30,000 yung credit limit mo, tapos pinull payment mo sa kanya, nag-full payment ka na sa kanya. After mong mag-full payment, bigla kanyang binagsak sa 1,000 na credit limit. Ganun po si J-Loan. Pero si Bilis guys, no, kung ano yung loan amount mo sa kanya or yung credit limit mo sa kanya, naka-fix na yun guys, no, nakadepende na lang kay Bilis kung i-increase niya yung credit limit mo. Super guys, no, wala akong masabi dito kay Bilis dahil alam man natin na legit si Bilis. Sobrang bait talaga guys ng kanyang mga agent, hindi nang harass, especially guys kapag nadidelay ka ng payment. Tapos sobrang convenient niyang gamitin, sobrang maaasahan, at talagang aalagaan ko nga itong account ko dito kay Bilis. So yun lang man guys, no, yung ating topic ngayon. Mag-aalas 12 na ng madaling araw, nakakahiyan. But anyway guys, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!